Saksi ang langit at ang altar na ito, Vanessa. Ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa utang na loob o dahil sa kumpanya. Ikaw ang buhay ko. At simula sa araw na ito, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Ang boses ni Rico ay umalinganggaw sa loob ng maliit at lumang simbahan. Bawat salita ay parang isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Sa labas ng nakabukas ng bahagya na pinto, nakatayo si Clara. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa isang plastic bag na naglalaman ng mainit pang adobong manok. Iyon ang paboritong ulam ni Rico. Galing pa siya sa trabaho, nag-overtime para lamang madagdagan ng ipon para sa kanilang nalalapit na kasal sa susunod na 2 linggo. Pagod ang kanyang buong katawan. Masakit ang kanyang mga paa sa maghapong pagtayo, ngunit tiniis niya ang lahat dahil nais niyang isurpresa ang lalaking pinag-alayan niya ng huling 5 taon ng kanyang buhay. Ngunit ang surpresa ay nasa kanyang harapan na pala, mapait at nakakasulasok. Dahan-dahang binitawan ni Clara ang plastic bag. Hindi ito lumika ng malakas na tunog nang tumama sa basang semento. Ngunit para sa kanya, ang pagbagsak ng pagkain ay hudyat ng pagkadurog ng lahat ng kanyang pangarap. Pinanood niya mula sa siwang ng pinto kung paano isinuot ni Rico ang singsing sa daliri ni Vanessa. Ang babaeng akala niya ay matagal nang kinalimutan ng kanyang magiging asawa. Ang puting belo ni Vanessa ay tila isang malaking insulto sa kanya. Isang paalala na habang siya ay nagpapakapagod magtrabaho para sa kanilang kinabukasan, si Rico ay abala sa pagbuo ng ibang mundo kasama ang ibang tao. Hindi magawang sumigaw ni Clara. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging mabagal at masakit, na para bang may mga munting karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang lamig ng ulan sa kanyang balat ay unti-unting lumipat sa kanyang kalooban hanggang sa maging manhid na ang kanyang buong pagkatao. Nararamdaman niya ang init ng kanyang mga luha na humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisingi. Ngunit hindi niya ito pinahiran. Huminga siya ng malalim. Pilit na tinitipon ang natitirang lakas sa kanyang mga tuhod, na tila anumang oras ay bibigay na. Tuluyan niyang itinulak ang pinto ng simbahan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpatigil sa seremonya. Lumingon si Rico at sa isang sandali, ang mukha nito na punong-puno ng kagalakan ay napalitan ng matinding gulat at pagkamuhi. Walang bahid ng pagsisisi o pagkahiya. Sa tabi nito, si Vanessa ay numiti ng mapang-api. Tila ba matagal na nitong hinihintay ang sandaling ito? Clara, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Rico ay malamig. Walang bakas ng pagmamahal na ipinadama nito sa kanya nitong mga nakaraang taon. Rico, ang kasal natin, ang lahat ng pinagpaguran ko. Ang boses ni Clara ay halos pabulong, gumaralgal sa tindi ng emosyon. Humakbang palapit si Rico, ngunit hindi para amuin siya. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang mga mata ay naniningkit sa inis. Clara, stop this drama. Masyado kang nakakaumay. Akala mo ba sapat na ang pagiging masipag mo? Akala mo ba sapat na ang pagliligtas mo sa kumpanya namin para mahalin kita habang buhay? Hinawakan ni Rico ang braso ni Clara ng mahigpit. Hindi para alalayan, kundi para itulak siya palabas. Utang na loob mo sa pamilya ko kung nasaan ka ngayon. Binigyan ka namin ng trabaho, binigyan ka namin ng pagkakataon. Huwag mong isipin na ang pera mo ang bumuhay sa amin. Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga security at hiyain ka sa harap ng lahat. Napako si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa mismong pagtataksil. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng gabing hindi siya natulog para lamang ayusin ang mga utang ng kumpanya ni Rico, ay itinuring lamang na isang obligasyon na dapat niyang gawin dahil sa utang na loob. Mula sa malayo, isang kulog ang gumulong sa kalangitan, sumasabay sa bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib.
Tumingin si Clara sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may mga kalyo dahil sa pagtatrabaho. Ang mga kamay na kailanman ay hindi nakatanggap ng marangyang singsing mula kay Rico, kundi isang hamak na pangako na ngayon ay naging abo na. Dumingala siya kay Rico at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kakaibang ningas. Isang ningas na hindi nagmula sa galit, kundi sa isang masakit na pagising. Rico, ang kanyang tinig ay naging kalmado, ngunit puno ng kapaitan na tila lason. Akala ko, ang pag-ibig ay sapat na para itama ang lahat, pero mali ako. Ang pagkakamali ko ay ang isiping may puso ka na pwedeng pahalagahan ang isang tulad ko. Tumalikod si Clara nang hindi na naghihintay ng sagot. Naglakad siya palayo sa simbahan, iniwan ang plastic bag ng pagkain na ngayon ay nakatapon na sa putikan. Bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman, ngunit hindi siya lumingon. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang buong kinabukasan. Gaano pa kalalim ang kailangang marating ng aking pagdurusa bago ko mabawi ang bawat sentimo ng aking dangal na iyong ninakaw? Huminto ang isang itim na sasakyan sa kanyang tapat habang siya ay naglalakad sa gitna ng malakas na ulan. Bumukas ang pinto nito at isang kamay ang nag-abot ng isang tuyong tuwalya. Si Clara ay nanatiling nakatayo, hindi alam kung ito ba ay panibagong pagsubok o ang simula ng kanyang muling pagkabuhay. Dapat ay kanina ka pa umalis, Clara. Hindi mo na kailangang magpaliwanag dahil wala ka namang halaga rito sa pamamahay na ito. Ang tinig ni Aling Rosa ay matalas at walang bahid ng pagmamahal, tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Clara. Pagpasok pa lamang ni Clara sa pintuan ng bahay na itinuturing niyang tahanan sa loob ng 5 taon, hindi yakap o pag-aalala ang sumalubong sa kanya, kundi ang mapanghusgang mga mata ng kanyang biyenan na dapat ay naging pangalawa niyang ina. Basang-basa pa rin ang suot niyang uniforme at ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay lumilikha ng maliliit na marka sa sahig. Ngunit sa halip na maawa, tiningnan lamang ni Aling Rosa ang basa niyang sapatos ng may pandidiri. Ang dumi-dumi mo na, nagkakalat ka pa ng putek. Akala mo ba ay madaling maglinis dito? At bakit na yan ka lang? Alam mo namang kailangan kong uminom ng gamot ng eksaktong alas 6, pero wala kang iniwang pagkain na maayos. Ang patuloy na reklamo ng matanda habang nakatayo sa tapat ng kanyang silid. Hindi sumagot si Clara. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw, ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang maliit na silid, umaasang makakahanap ng kahit kaunting katahimikan. Ngunit nang buksan niya ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang kanyang aparador ay bukas, ang mga damit ay nagkalat sa sahig, at ang maliit na lata ng biskwit kung saan niya itinatago ang kanyang personal na ipon. Ang perang itatabi sana niya para sa panggamot ng kanyang lola at para sa kanilang munting salu-salo pagkatapos ng kasal, ay nasa kamay na ni Aling Rosa. Bakit mo hinahawakan ang pera ko, Tita Rosa? Ang boses ni Clara ay gumaralgal, puno ng kawalang pag-asa. Walang anumang bakas ng pagkahiya sa muka ng matanda. Ipinasok pa nito ang mga perang papel sa kanyang bulsa habang nakangisi. Pera mo? Clara, huwag kang magpatawa. Ang lahat ng kinikita mo ay galing sa kumpanya ni Rico. At dahil ang kumpanyang iyon ay pagmamay-ari ng pamilya namin, ang perang ito ay amin din. Ituring mo na lang itong bayad sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa iyo ng libre. Ang kapal naman ng mukha mong magtago ng pera habang ang anak ko ay naghihirap sa trabaho. Naramdaman ni Clara ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang perang iyon ay mula sa mga oras na hindi siya kumakain para lamang makatipid, mula sa mga sideline na kinuha niya sa labas ng kumpanya. Ngunit sa paningin ni Aling Rosa, siya ay isang kasambahay na walang karapatang magkaroon ng sariling pag-aari. Si Rico,
Ikinasal na siya sa iba ka na, tita. Alam niyo ba yon? Ang tanong ni Clara ay isang desperadong pagtatangka na gisingin ang konsensya ng matanda. Humalahak si Aling Rosa. Isang tunog na tuyo at walang puso. Siyempre, alam ko. Ako pa ba ang hindi makakaalam sa pinakamahalagang araw ng anak ko? Sa wakas, nakahanap na rin si Rico ng babaeng kapantay niya. Si Vanessa ay mayaman, may pangalan, at higit sa lahat, hindi siya mukhang katulong na tulad mo. Huwag kang mag-ilusyong mahal ka ni Rico. Ginamit ka lang niya dahil ikaw lang ang tangang pumayag na magtrabaho ng walang sahod para mailigtas ang negosyo namin. Lumapit ang matanda kay Clara at ang kanyang hininga na amoy, mapait na tsa ay dapos sa mukha ng dalaga. Mula sa araw na ito, tinatanggal na kita sa kumpanya. Hindi na namin kailangan ang isang talunang tulad mo. At isa pa, wag na wag kang magkakamaling lumapit ulit kay Rico. Wala kang mapapala sa kanya dahil simula ngayon, kaming lahat ay nasa itaas na. Habang ikaw ay babalik na sa putikang pinanggalingan mo. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay parang isang mabigat na selyo na nagtatakda ng kanyang kapalaran. Gustong lumaban ni Clara, gustong sumigaw. Ngunit ang kanyang dila ay tila na paralisa. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng kanyang mesa, hanggang sa ang kanyang mga kuko ay tila ba mabaon na sa kahoy. Habang papaalis ang matanda sa kanyang silid, napansin ni Clara ang isang puting sobre na nahulog mula sa mga gamit na kinalat ni Aling Rosa. Sa sobrang panghinginig ng kanyang kamay, pinulot niya ito. Ito ay isang opisyal na sulat mula sa bangko. May markang Final Notice. Nang basahin niyang nilalaman, ang kanyang puso ay tila hinila pababa sa isang madilim na bangin. Ang bahay na ito, ang bahay na itinayo niya sa pamamagitan ng kanyang sariling pawis, ang bahay na pinangakuan ni Rico na magiging kanlungan nila habang buhay, ay matagal na palang isinangla ni Rico nang wala siyang kinalaman. At dahil sa hindi pagbabayad ng mga utang na ginamit ni Rico para sa kanyang marangyang pamumuhay kasama si Vanessa, ang bahay ay nakatakda ng bawiin ng bangko sa loob ng 3 araw. Nakatayo si Clara sa gitna ng kanyang magulong silid. Ang basang uniforme ay dumidikit sa kanyang balat, tulad ng isang malamig na yakap ng kamatayan. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang pera, at ngayon, maging ang bubong sa itaas ng kanyang ulo ay mawawala na rin. Tumingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin. Tila ba tinatawanan ang kanyang kahinaan? Sa kanyang isipan, ang mukha ni Rico at ang mapang-aping ngiti ni Aling Rosa ay naghahalo. Nagpapaalala sa kanya na siya ay wala ng matatakbuhan. Paano niya sasabihin sa kanyang Lola Belen na wala na silang titirhan? Paano niya itatago ang katotohanang ang lahat ng kanyang pagtitiis ay nauwi sa wala? Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang malaking bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Pirmahan mo na ito, Clara. Huwag mo nang pahabain ang usapan dahil wala ka ng ibang mapupuntahan. Ang boses ni Rico ay kasing tigas ng bato. Walang bakas ng pag-aalinlangan habang inilalapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lumang lamesa sa kusina. Suot pa rin niya ang kanyang mamahaling barong, ang damit na ginamit niya sa kanyang lihim na kasal kanina. Habang si Clara ay nakaupo sa harap niya, nakasuot pa rin ang basang uniforme at nanginginig ang mga balikat. Ang bawat hibla ng papel sa harap ni Clara ay tila isang hatol ng kamatayan. Ito ay ang paglilipat ng kanyang natitirang karapatan at shares sa kumpanya. Ang mga shares na nakuha niya bilang bayad sa 5 taon na hindi siya tumanggap ng sahod, para lamang hindi mabaon sa utang ang pamilya ni Rico. Bakit, Rico? Ang halos pabulong na tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng pamamaga mula sa pag-iyak. Ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ibinigay ko na ang lahat. Ang buhay ko, ang pangarap ko, pati ang perang itinabi ko para kay Lola. Bakit kailangan mo pang kunin
pati ang huling piraso ng dangal ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rico. Humakbang siya palapit at mariing hinawakan ang magkabilang balikat ni Clara, sapat para maramdaman ng dalaga ang sakit ng kanyang mga daliri. Dangal? Clara, simula pa lang, wala ka ng dangal sa pamilyang ito. Nakalimutan mo na ba? Noong naghihirap ang pamilya mo, sino ang tumulong sa inyo? Sino ang nagpaaral sa iyo? Ang pamilya ko. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit ilang taon mong pagtatrabaho. Ang salitang utang na loob ay tumagos sa puso ni Clara na parang isang kalawanging pako. Alam niyang tinulungan sila noon, ngunit hindi niya akalain na ang tulong nga iyon ay magiging isang tanikala na gagamitin ni Rico para sakalin siya habang buhay. Nararamdaman niya ang init ng kanyang hininga. Ang kanyang dibdib ay tila sumisikip, at ang bawat salita ni Rico ay nagiging malabo sa kanyang pandinig dahil sa tindi ng sakit. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa atin, Clara. Ang patuloy na gaslighting ni Rico. Ang kanyang boses ay nagbago. Naging malambot, nungit puno ng lason. Kung hindi ako nagpakasal kay Vanessa, paano na ang kumpanya? Paano na ang bahay na ito? Isang sakripisyo lang ito para sa kinabukasan. Piramahan mo na ito. At pangako, hindi ka namin pababayaan. Bibigyan kita ng kaunting pera para makapagsimula ka ulit sa probinsya nyo. Isang patak ng luha ang gumagsak sa puting papel, lumika ng isang maliit na bilog na mabilis na kumalat. Tinitigan ni Clara ang kanyang sariling refleksyon sa basang lamesa. Nakita niya ang isang babaeng wasak, isang babaeng hinayaan ang sarili na maging kasangkapan ng kasakiman ng iba. Dahan-dahan niyang kinuha ang bolpen. Ang kanyang kamay ay nangiinig ng husto, tila ba ang bolpen ay tumitimbang ng 1 tonelada? Habang dulo ng bolpen ay papalapit sa papel, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang Lola Belen. Ang matanda na nagturo sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa katapatan ng puso. Biglang binitawan ni Clara ang bolpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ungaw sa tahimik na kusina. Hindi, ang matapang na sabi ni Clara. Tumingala siya kay Rico at sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko pipirmahan ito dahil nalaman ko na ang totoo, Rico. Nabasa ko ang sulat mula sa bangko. Isinangla mo ang bahay na ito para sa luho niyo ni Vanessa. At ang kumpanya? Hindi ito malulugi kung hindi mo ninanakawan ang sarili mong pondo. Ang mukha ni Rico ay nagbago mula sa pagkukunare patungo sa purong galit. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at ang kanyang panga ay nagngit-ngit. Ang kapal ng mukha mong pakialaman ang mga gamit ko. Akala mo ba ay may magagawa ka? Isang hamak na empleyado ka lang dito, Clara. Sa ayaw at sa gusto mo, mawawala sa iyo ang lahat. Kinuha ni Rico ang dokumento at marahas itong itinupi. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mong gawin sa madaling paraan, gagawin natin sa paraang masasaktan ka. Bukas na bukas din, malalaman mo kung gaano kalupit ang mundong ito para sa mga taong walang utang na loob. Lumakad palayo si Rico. Ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Clara. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, napaluhod si Clara sa malamig na sahig. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang hikbi na gustong kumawala. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, napansin niya ang isang lumang sobre na naiwan ni Rico sa ilalim ng lamesa sa kanyang pagmamadali. Pinuksan niya ito ng may kaba. Sa loob ay hindi lang mga dokumento ng kumpanya, kundi ang mga lihim na transaksyon ni Rico. Mga ebidensya na ang lahat ng pagkalugi ng negosyo ay sadyang ginawa upang palabasin na si Clara ang nagkamali sa pamamahala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng 5 taon, siya ang naging taming ng pamilyang ito. Ngunit ngayon, ang mga taming na iyon ay magiging mga espada na gagamitin niya upang bawiin ang kanyang buhay. Hanggang kailan mo kayang itago ang baho ng iyong pagkatao
Sa likod ng iyong mga mamahaling suot, Rico. Ang bulong ni Clara sa hangin. Isang kumatok sa pintuan sa gitna ng malakas na ulan. Sino ang darating sa ganitong oras? Isang anino ang aninag sa bintana. Isang figura na tila kanina pa nagmamasid sa dilim. Clara, huwag mong hayaang ang mga luhang yan ang maging dagat na lulunod sa iyong pagkatao. Mas malakas ka sa kahit anong bagyong dumarating. Ang boses ni Lola Belen ay mahina. Parang isang marahang bulong ng hangin sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Nakaupo ang matanda sa gilid ng kanilang maliit na kama. Ang kanyang mga mata na pinalabo na ng katarata ay nakatingin sa kawalan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkabulag, tila nakikita niya ang bawat lamat sa puso ng kanyang apo. Dahan-dahang lumapit si Clara at lumuhod sa paanan ng kanyang lola. Ang kanyang mga kamay, na maghapong nagtrabaho at magdamag na nangginginig sa takot, ay dinala niya sa mukha ng matanda. Pinunasan ni Lola Belen ang mga pisingi ni Clara gamit ang kanyang mga daliring may mga ukit ng katandaan. Bawat haplos ay puno ng pagmamahal na tila ba nagpapagaling sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Lola, wala na tayong matitirhan. Nawala ang lahat sa akin. Ang hikbi ni Clara ay hindi na niya napigilan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kandungan ng lola. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa tindi ng sakit na kanyang kinikimkim. Nararamdaman ni Clara ang pamilyar na amoy ng matanda. Amoy ng lola, amoy ng mga halamang gamot at lumang pulbos. Isang amoy na noon ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit na yon ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya nabigo sa kanyang tungkulin. Siya ang dapat na nag-aalaga. Siya ang dapat na nagbibigay ng maayos na buhay. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay naging abo sa kamay ng isang lalaking walang puso. Hindi ang bahay ang tahanan, apo. Tayo ang tahanan. Ang sagot ni Lola Belen habang hinahaplos ang buhok ni Clara. Ang kinuha nila ay mga bagay na pwedeng palitan, pero ang iyong dangal at ang iyong tapang, hinding-hindi nila makukuha iyon maliban na lamang kung ibibigay mo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Clara ang isang matigas na bagay sa ilalim ng higaan, sa bahaging malapit sa kanyang tuhod. Ito ay isang lumang envelope na marahil ay nahulog o itinago ni Rico noong huling beses na pumasok ito sa kanilang silid para maghanap ng mga dokumento. Dahan-dahan itong kinuha ni Clara. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, binuksan niya ang envelope. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang nilalaman nito. Hindi lang ito basta papeles ng kumpanya. Ito ang tunay na marriage contract ni Rico at Vanessa. Ngunit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang petsa ng kanilang kasal. Ikinasal na sila 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang bawat mahal kita ni Rico, ang bawat plano nila para sa kanilang sariling kasal, ang bawat gabing nakiusap si Rico na mag-overtime siya sa trabaho para sa kinabukasan nila. Ang lahat ng iyon ay nangyayari habang asawa na niya si Vanessa. Ang bawat sentimong kinita ni Clara sa nakalipas na kalahating taon ay diretsong napupunta sa bulsa ng asawa ni Rico. Siya ay hindi lamang biktima ng pagtataksil. Siya ay biktima ng isang napakalaki at planadong pagnanakaw sa kanyang pagkatao. Ang kanyang puso ay tila tumitigil sa pagtibok, pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisingi ay tila naging lason na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Tumingala siya sa kanyang lola, at kahit hindi siya nakikita nito, naramdaman ng matanda ang pagbabago sa kanyang apo. Lola? Ang tinig ni Clara ay naging matatag. Wala na ang panginginig. Hindi na ako iiyak. Mula sa araw na ito, hindi na nila makikita ang aking kahinaan. Tumayo si Clara at nilapitan ang kumpol ng mga dokumento sa mesa. Hindi na siya ang Clara na nagmamakaawa. Siya na ang Clara na handang lumaban. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong lakas, isang pangamba ang bumabalot sa kanyang isipan. Paano niya malalabanan ang isang pamilyang handang pumatay ng konsensya para sa pera? Lalo na't ang kanyang kalaban
ay may hawak ng batas at kapangyarihan. Isang malakas na katok ang muling gumising sa katahimikan ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katok ay hindi mula sa pinto ng kusina, kundi sa mismong bintana ng silid ni Clara. Isang anino ang nakatayo sa labas, at isang maliit na papel ang isiningit sa ilalim ng salamin. Nang basahin ni Clara ang nakasulat, ang kanyang hininga ay tila nabilaukan. Huwag kang pipirma sa kahit anong dokumento bukas. May mga mata ang dilim na nakakakita sa iyong katotohanan. Hintayay mo ako sa kanto ng lumang kalsada sa 6:00 ng umaga. Sino ang taong ito? Kakampi ba siya o isa pang bitag na naghihintay sa kanyang muling pagkadapa? Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang babala na ang bawat segundo ay mahalaga at ang bukas ay maaaring maging huling araw ng kanyang kalayaan. Huwag kang matakot, Clara. Hindi lahat ng lumalapit sa'yo ay may dalang patalim. Minsan, ang kamay na nakalahad ay ang tanging paraan para makaahon ka sa hukay na kinasadlakan mo. Ang mga salitang ito na binikas ng isang lalaking may malalim at kalmadong boses ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo si Clara sa kanto ng lumang kalsada. Ang kanyang manipis na jacket ay basa na ng hamog at ang kanyang mga paa ay tila yelo sa lamig. Sa harap niya ay isang itim na sasakyan at sa loob nito ay isang lalaking ang mga mata ay kakikitaan ng talino at isang uri ng lungkot na pamilyar kay Clara. Siya si Gabriel. Isang abogado na ang pangalan ay madalas banggitin sa mga usaping legal. Ngunit ang kanyang pagkatao ay nananatiling isang misteryo sa marami. Bakit mo ako tinutulungan? Ang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay halos tangayin ng ihip ng hangin. Sino ka ba talaga? At anong kailangan mo sa isang taong wala ng kahit ano? Bumaba si Gabriel mula sa sasakyan. Ang kanyang bawat galaw ay maingat at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang uri ng proteksyon na matagal nang hindi nararamdaman ni Clara. Tinutulungan kita dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil sa kasakiman ng pamilya ni Rico. Hindi ka nag-iisa, Clara, at hindi ka walang-wala. Hawak mo ang pinakamalakas na armas laban sa kanila, ang katotohanan. Ipinakita ni Clara ang mga dokumentong nakuha niya mula sa ilalim ng lamesa at ang marriage contract ni Rico at Vanessa. Nang makita ito ni Gabriel, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang susi, Clara, ang sabi ni Gabriel habang sinusuri ang mga papeles sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Sa loob ng 6 na buwan, pinatatakbo mo ang kumpanya habang niloloko ka nila. Ang bawat pirma mo, ang bawat desisyong ginawa mo para iligtas ang negosyo ay ginamit nila para itago ang kanilang pagnanakaw. Pero may hindi sila alam. Dahil ikaw ang nag-audit ng lahat ng pondo, ikaw lang ang nakakaalam kung saan nanggaling ang bawat sentimo. Pinaliwanag ni Gabriel na ang mga dokumentong ipinipirma ni Rico kay Clara ay may mga butas na legal. Dahil hindi pa sila kasal at dahil si Clara ang opisyal na nakapangalan sa ilang mga loan bilang guarantor, gamit ang kanyang sariling maliit na ari-arian, may karapatan siyang bawiin ang mga ito. Kapag napatunay ang may pandaraya, magsisimula tayo sa pag-audit ng lahat ng account na hinawakan mo, ang utos ni Gabriel. Gagawin nating impyerno ang kanilang marangyang buhay, unti-unti, hanggang sa sila mismo ang sumuko. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Clara. Ang pangalan ni Vanessa ang rumehistro sa screen. Huminga ng malalim si Clara bago sagutin ang tawag. Hello, Clara? Kumusta ang paghahanap ng bagong matitirhan? Ang boses ni Vanessa ay puno ng pangumutya at sa background ay maririnig ang tunog ng mga basong nagkakalambugan. Tila ba nasa gitna sila ng isang selebrasyon? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na bukas na ang grand reception namin ni Rico. Inaasahan ko ang pagpunta mo. Huwag kang mag-alala, may nakahanda kaming upuan para sa'yo. Sa bandang likuran, kasama ng mga tauhan. Gusto ko kasing makita mo kung paano maging reyna
sa kaharian na ikaw ang nagtayo. Naramdaman ni Clara ang pag-akyat ng galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang lumabas ang kanyang emosyon. Tiningnan niya si Gabriel at tumango ang abogado. Pupunta ako, Vanessa. Ang maingat na sagot ni Clara. Huwag kang mag-alala. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong makita ang bunga ng lahat ng paghihirap ko. Pagkakababa ng telepono, naramdaman ni Clara ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa pananabik. Pananabik na makitang gumuho ang kuta ng mga taong umabuso sa kanyang kabutihan. Handa ka na ba? Ang tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Handa na ako, ang sagot ni Clara. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, alam niyang ang pagpasok sa party ni Vanessa ay parang pagpasok sa lungga ng mga leon. At sa pagkakataong ito, wala siyang ibang kasama, kundi ang isang lalaking halos hindi niya kilala at ang mga papeles na maaring maging huling pag-asa niya o ang mitsa ng kanyang tuluyang pagkakaitlog sa bilangguan. Isang itim na envelope ang iniabot ni Gabriel sa kanya bago sila umalis. Basahin mo ito pagdating mo sa bahay niyo. Yan ang magsasabi sa'yo kung sino talaga si Rico at kung bakit hinding-hindi ka dapat maawa sa kanya kahit lumuhod pa siya sa harap mo. Anong lihim ang itinatago ng envelope na ito? At sapat ba ang tapang ni Clara na harapin ang katotohanang baka ang buong buhay niya kasama si Rico ay isa lamang malaking palabas mula pa noong unang araw? Clara, ayusin mo ang iyong muka. Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Kayong dapat nagpapasalamat ka dahil pinapayagan ka pa naming manatili rito kahit isang gabi na lang. Ang boses ni Aling Rosa ay pumailan lang mula sa kusina. Kasing pait ng kaping kanyang iniinom. Pag-uwi ni Clara mula sa kanyang lihim na pakikipagtagpo kay Gabriel, pilit niyang isinuot ang kumpol-kumpol na maskara ng kahinaan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Tila ba ang bigat ng buong mundo ay nakapatong sa kanyang likuran. Kailangang maniwala ni Rico at ng kanyang ina na siya ay talunan na. Dahil sa ilalim ng katahimikang ito, unti-unti nang humuhulma ang kanyang ganti. Pumasok si Rico sa silid. Bitbit ang ilang piraso ng papel. Ang kanyang kilos ay puno ng kayabangan. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay tila nagpapahayag ng kanyang tagumpay. Inihagis niya ang mga dokumento sa tapat ni Clara, habang ang dalaga ay naglilinis ng mga kalat na iniwan ni Aling Rosa. Pirmahan mo na ang mga ito, Clara. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas ng kumpanya bukas. Ang mga blankong form na ito ay para sa iyong final clearance. Pagkatapos nito, wala ka ng kinalaman sa pamilya namin, ang utos ni Rico. Sa loob-loob ni Clara, alam niyang hindi yun clearance. Iyon ay mga dokumento ng pag-ako ng utang na sadyang ginawa ni Rico para ipasa sa kanya ang lahat ng pananagutan ng kumpanya. Ngunit dahil sa turo ni Gabriel, alam ni Clara kung paano pipirma sa parang hindi magiging legal ang mga dokumento o kaya naman ay magsisilbing ebidensya ng pandarayan ni Rico sa hinaharap. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang ballpen. Ang kanyang kamay ay sadyang pinanginig niya. Ang dulo ng ballpen ay tila sumasayaw sa ibabaw ng papel bago siya tuluyang lumagda. Tinitigan niya ang bakas ng kanyang sariling dugo sa gilid ng kanyang kuko. Isang sugat na nakuha niya sa pagmamadaling pagsunod sa mga utos ni Aling Rosa kanina. Ang maliit na lamat na iyon ay paalala ng bawat taon na ibinigay niya sa pamilyang ito nang walang kapalit. Ayan na Rico, masaya ka na ba? Ang mahinang tanong ni Clara. Ang boses ay sadyang pinalungkot hanggang sa maging isang bulong. Humalahak si Rico bago kinuha ang mga papel. Ngayon lang ako naging masaya, Clara. Sa wakas, malinis na ang buhay ko mula sa dumi mo. Hindi nagtagal, pumasok si Aling Rosa sa eksena. Napansin ng matanda ang isang mangkok ng sabaw na nakapatong sa mesa na inihanda ni Clara para sa kanyang lola. Biglang naningkit ang mga mata ng matanda. Lumapit ito at tinabig ang mangkok, dahilan upang tumapon ang mainit na likido sa ibabaw ng lamesa at tumulo sa sahig.
na lumikha ng isang malagkit at maduming bakas. Ang bagal-bagal mong kumilos. Sinasadya mo bang patagalin ang pananatili mo rito? Maglinis ka ng maayos. At pagkatapos ay magluto ka ng hapunan para sa amin. Dahil may mga bisitang darating. Ang singhal ni Aling Rosa. Yumuko si Clara para punasan ang natapong sabaw gamit ang isang lumang basahan. Ang kanyang mga tuhod ay sumasakit sa pagluhod sa matigas na sahig. Ngunit mas matindi ang sakit ng kanyang kalooban. Habang siya ay naglilinis, naramdaman niya ang matalas na titig ng matanda sa kanyang batok. Sumagot ka kapag kinakausap kita. Ang muling hiyaw ni Aling Rosa. Dahil sa hindi agad pagsagot ni Clara, ang kamay ng matanda ay mabilis na humangin at lumanding sa pisngi ng dalaga. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan ng kusina. Ang mukha ni Clara ay napalingon sa lakas ng impact at ang kanyang balat ay agad na namula at kumirot. Ang kanyang tainga ay tila nagkaroon ng matinis na tunog at ang lasa ng dugo ay nanatili sa loob ng kanyang bibig. Napatigil si Clara. Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa kanyang pisngi na tila ba sinusubukang pigilan ang apoy na nagdiningas doon. Sa halip na lumuha, isang malamig na kapatahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Bakit, Clara? Lalaban ka na ba? Utang mo sa akin ang buhay mo. Kaya kahit sampalin kita ng 10 beses, wala kang karapatang magreklamo. Ang dagdag pa ni Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pot at pagmamalaki. Dahan-dahang tumingala si Clara. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang uri ng kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa galit. Isang maliit at tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi maintindihan ng matanda. Salamat sa sampal na ito, Tita Rosa, ang mahinang sabi ni Clara. Dahil ito ang huling bagay na kailangan ko para tuluyang makalimutan na naging tao rin kayo sa paningin ko. Napatulala si Aling Rosa sa sagot ni Clara. Ngunit bago pa man ito makasagot muli, isang malakas na busina ng sasakyan sa labas ang nagpahiwatig ng pagdating ng mga bisita. Si Rico ay mabilis na lumabas para salubungin sila, habang si Clara ay nanatiling nakaluhod sa sahig, pinupunasan ang huling bakas ng natapong sabaw. Sino ang mga bisitang ito na tila ba mas mahalaga pa kaysa sa katahimikan ng tahanan? At ano ang nakapaloob sa itim na envelope na ibinigay ni Gabriel na siyang magiging mitya ng tuluyang pagbagsak ni Rico sa gabing ito? Ang bawat pintig sa kanyang pisingi ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ng mga taong umabuso sa kanya. Honey, let's go for the business class upgrade for our Maldives trip. You know I can't sleep on standard seats. And besides, we deserve the best after all the stress that girl caused us. Ang boses ni Vanessa ay parang isang matinis na kampana na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Bawat salita ay puno ng kagaanan na tila ba ang mundong kanyang kinatatayuan ay walang hanggang paraiso. Nakaupo siya sa sopa. Ang kanyang mga paa na may suot na mamahaling silk slippers ay nakapatong sa mesa, habang si Rico ay nakasandal sa kanya, nakangiti, habang tinitingnan ang isang luxury travel brochure. Sa kabilang dako ng silid, nakaluhod pa rin si Clara sa sahig. Gamit ang isang basahan, dahan-dahan niyang pinupunasan ang mga bakas ng putik na iniwan ng mga sapatos ni Vanessa. Ang kanyang mga kamay ay namumula na sa babad ng sabon at tubig, at ang kanyang likod ay tila binabalis sa tindi ng pagod. Ang bawat halahak ni Rico at Vanessa ay parang isang patalin na dahan-dahang bumaon sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang kibo. Isang blankong papel na nagtatago ng isang napakalaking lihim. Nararamdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang maikling mensahe mula kay Gabriel ang dumating. Nagsimula na ang pag-freeze sa unang batch ng mga credit cards. Panuurin mo silang mawalan ng hangin. Isang maliit at hindi mapapansing ngiti ang sumilay sa sulok ng mga labi ni Clara habang patuloy siya sa pagpahid sa sahig. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang bawat sentimong pinaghirapan niya.
ang mga gabing hindi siya kumain para lang may pambayad sa supplier, ang mga bonus na hindi niya kinuha para may pampasweldo sa mga tauhan, na ngayon ay nilulustay ng 2 taong ito sa isang gabi ng kaligayahan. Rico, gamitin mo na yung gold card ng kumpanya para sa reservation. Sabi ni Aling Rosa, wala naman na raw tayong kailangang bayaran sa mga utang ni Clara dahil pinirmahan na niya ang mga waiver. Ang utos ni Vanessa, sabay, abot ng kanyang tablet sa asawa. Tumawa si Rico, isang tunog na puno ng kapalaluan. Don't worry, babe. Ang perang kinita ni Clara sa loob ng 5 taon, sapat na para bigyan tayo ng buhay-hari habang buhay. Isipin mo na lang na iyon ang kanyang huling regalo bago siya tuluyang maglaho sa buhay natin. Pinanood ni Clara mula sa kanyang kinaluluhuran kung paano itinipan ni Rico ang mga numero sa tablet. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa susunod na mangyayari. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa isang hinog na prutas, naghihintay sa sandaling ito ay tuluyang pumutok. Dahan-dahang tumayo si Clara. Nilapitan niya ang mesa para kunin ang mga bakanteng baso ng wine na iniwan ng 2. Sa isang saglit, nagtama ang paningin nila ni Rico. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng panghahamak. Tila ba tinitingnan nito ang isang basura na kailangang itapon? Bakit nandito ka pa? Tapos ka na bang maglinis? Umalis ka na sa harap namin, nakakasira ka ng view. Ang asik ni Rico, yumuko si Clara. Ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mga mata. Opo, tapos na po ako. Paumanhin po. Pagtalikod ni Clara, narinig niya ang biglang pagbabago ng tono ng boses ni Rico. Wait, bakit ayaw gumana? Declined? Baka nagkamali lang ako ng input. Narinig ni Clara ang mabilis na pagpindot ni Rico sa tablet. Pagkatapos ng ilang sandali, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat at puno ng tensyon. Ang tunog ng paghinga ni Rico ay naging mabilis at ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula sa inis. Bakit lahat ng card ayaw? Vanessa, check your phone. Baka may message ang bangko, ang nag-aalalang sabi ni Rico. Baka system error lang yan, honey. Subukan mo yung isa pa, ang sagot ni Vanessa. Bagamat bakas na rin sa kanyang boses ang kaba. Habang nagkakagulo ang 2, naglakad si Clara patungo sa kusina, bit-bit ang mga baso. Ang bawat hakbang niya sa hahoy na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa dilim ng kusina, inilapag niya ang mga baso nang walang nililikhang ingay. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng mensahe kay Gabriel. Kagat na sila sa pain. Ituloy ang susunod na hakbang. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng tumunog ang telepono ni Rico sa sala. Hindi ito isang ordinaryong tawag. Ang ringtone nito ay tila isang babala ng isang darating na sakuna. Narinig ni Clara ang pagsagot ni Rico. Hello? Sino ito? Ano? Anong ibig mong sabihin na kinu-question ang aming mga business permits? Ang boses ni Rico ay pumaitaas, puno ng gulat at hindi maipaliwanag na takot. Impossible! Maayos ang lahat ng papeles namin. Sino ang nag-file ng reklamo? Napatigil si Clara sa kanyang kinatatayuan. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na nanggagaling sa bintana. Humahaplos sa kanyang pisingi na kanina lamang ay sinampal ni Aling Rosa. Ang sakit ay tila nawala na, pinalitan ng isang matamis at malamig na pakiramdam ng katarungan. Anong sabi, Rico? Anong nangyayari? Ang hysterical na tanong ni Vanessa sa background. Hindi sumagot si Rico. Ang kanyang katahimikan ay sapat na para malaman ni Clara na ang bagyong kanyang inihanda ay nagsimula na ring humagupit sa kuta ng mga taong umapi sa kanya. Ang mga permit na kailanman ay hindi inasikaso ni Rico dahil sa kanyang kapabayaan. Ang mga dokumentong sadyang itinago ni Clara para sa sandaling ito ay isa-isa nang bumabalik para sakalin sila. Tumingala si Clara sa langit sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay tila ba mas nagniningning ngayon? Tila ba nakikibahagi sa kanyang munting selebrasyon sa dilim?
Nagsisimula pa lang tayo, Rico. Ang bulong ni Clara sa kanyang sarili. Ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata ay magiging isang baha na tatangay sa lahat ng inyong itinayong kasinungalingan. Sino ang tumawag kay Rico sa kalagitnaan ng gabi? At paano haharapin ni Aling Rosa ang balitang ang kumpanyang kanyang ipinagmamalaki ay maaaring magsara bago pa man sumikat ang araw? Ang bawat hakbang ni Clara sa loob ng bahay ay tila ba nagiging mas magaan, habang ang bigat naman ng mundo ay unti-unti nang lumilipat sa balikat ng kanyang mga kaaway. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, Clara. Ang bawat hakbang mo palayo sa bahay na ito ay hakbang patungo sa liwanag na matagal mo nang dapat na tinatamasa. Ang tinig ni Gabriel ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nagyelong gabi. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang sasakyan, ang mga ilaw nito ay nakapatay upang hindi makatawag ng pansin. Sa kanyang harapan, bitbit ni Clara ang isang lumang maleta at isang kahon na naglalaman ng mga huling alaala nila ng kanyang Lola Belen. Ang bawat gamit na kanyang dala ay tila ba mas bumigat, hindi habel sa timbang nito, kundi dahil sa bigat ng 5 taon na kanyang iiwanan sa loob ng bakurang iyon. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at kinuha ang mabigat na kahon mula sa mga kamay ni Clara. Ang kanilang mga daliri ay nagdampi ng sandali, isang hawak na puno ng respeto at tahimik na pangako. Naramdaman ni Clara ang init mula sa balat ni Gabriel, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan habang siya ay nagsisilbi sa isang pamilyang tanging lamig at sakit lamang ang ibinigay sa kanya. Salamat, Gabriel, ang halos pabulong na sabi ni Clara. Ang kanyang hininga ay lumilika ng maliit na usok sa hangin dahil sa lamig ng madaling araw. Napansin ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Clara. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa manipis na blusa na suot ng dalaga na basang-basa pa rin ng hamog. Nang walang anumang pag-aalinlangan, hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na mamahaling jacket. Inilagay niya ito sa mga balikat ni Clara. Ang mabangong amoy ng malinis na tela at banayad na pabango ay agad na bumalot sa dalaga. Naramdaman ni Clara ang biglaang init na dumaloy sa kanyang katawan. Ang jacket ni Gabriel ay malaki para sa kanya. Tila ba isang kuta na nagpoprotekta sa kanya mula sa malupit na mundo? Tumingala siya sa lalaki. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Gabriel. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may isang taong nag-alaga sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Pansamantala lang ito, Clara. Darating ang araw na hindi mo nakakailanganin ang jacket ko dahil ikaw na mismo ang magiging apoy na magbibigay ng init sa sarili mong buhay. Ang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Isang tahimik na sandali ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang tanghing maririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang malayo at banayad na ugong ng makina ng sasakyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara na tila ba ang sugat sa kanyang puso ay nagsisimula ng maghilom, kahit na ang mga peklat ay mananatili habang buhay. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag. Mula sa balkonahe ng ikalawang palapag ng bahay, bumukas ang ilaw. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng bintana ay umalingaw-ngaw sa paligid. Doon ay nakatayo si Rico. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang muka ay punong-puno ng galit at puyat mula sa magdamag na pag-aayos ng mga problema sa kumpanya. Namilog ang mga mata ni Rico nang makita niya si Clara na kasama ang isang estrangerong lalaki sa gitna ng gabi. Ang kanyang paningin ay agad na bumagsak sa mamahaling jacket na suot ni Clara at sa marangyang sasakyan na nakaparada sa labas ng kanilang gate. Clara! Ang sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng selos at matinding insulto. Kaya pala ang lakas na ng loob mong sumagot-sagot sa akin at sa nanay ko dahil may nahanap ka ng bagong pagkakakitaan? Ang bilis mo ring humarap ng malalapitan, ah? Isang gabi pa lang tayong hiwalay. May sugar daddy ka na agad? Ang mga salita ni Rico ay parang mga lason na pilit na dumudungis sa kailanman ay malinis na danggal ni Clara. Gustong sumagot ni Clara, gustong sumigaw sa galit.
ngunit naramdaman niya ang kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang siko. Pinapaalalahanan siyang huwag bumaba sa antas ng taong kanyang kinakausap. Umalis na tayo, Clara. Hindi mo na kailangang makinig sa ingay ng isang taong nalulunod na sa sarili niyang dumi. Ang kalmadong utos ni Gabriel. Sumakay sila sa sasakyan habang si Rico ay patuloy na sumisigaw mula sa itaas. Ang kanyang mga mura at bintang ay tila ba mga batong itinatapon sa gitna ng dilim. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo, tiningnan ni Clara ang bahay sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng side mirror. Nakita niya si Rico na tila ba isang maliit na anino na pilit na kumakawala sa isang hawla na siya rin ang gumawa. Akala mo ba ay makakatakas ka, Clara? Ang huling narinig niyang hiyaw ni Rico bago tuluyang lumayo ang sasakyan. Malalaman ko kung sino ang lalaking yan at sisiguraduhin ko na pareho kayong babagsak. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Clara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa jacket ni Gabriel. Ang kanyang isipan ay puno ng katanungan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Rico kapag nalaman niyang ang kanyang kinakalaban ay hindi lang isang hamak na abogado, kundi ang taong may hawak ng lahat ng lihim ng kanyang pamilya. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila ba naglalapit kay Clara sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit alam niyang ang anino ni Rico ay hindi basta-basta maglalaho hanggang hindi nito nakukuha ang kanyang nais. Ang akala mo ba ay sapat na ang magsuot ng magandang damit para magmukhang kabilang sa aming antas? Kahit balutin mo pa ang iyong sarili ng ginto, Clara, mananatili kang amoy pawis at amoy kusina sa paningin namin. Ang boses ni Vanessa ay kasing talim ng mga kristal na chandelier na nakasabit sa kisame ng marangyang ballroom. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang kumikinang na gown na tila bagawa sa mga bituin habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Rico. Ang buong silid ay puno ng mga piling panauhin, ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang mga bulaklak ay humahalo sa usok ng mga inihandang pagkain. Lumilika ng isang atmosfera ng karangyaan na tila ba walang katapusan. Sa tapat ng pintuan, nakatayo si Clara. Hindi siya ang babaeng nakayuko at mahiyaing katulong na huling nakita ni Rico at Aling Rosa. Suot niya ang isang simpleng terno na kulay hating gabi. Isang disenyong hindi sumisigaw ng yaman, ngunit bumubulong ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang leeg na noon ay laging nakatago sa ilalim ng kanyang lumang uniforme. Sa tabi niya ay si Gabriel, na ang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila huminto ng dahan-dahang naglakad si Clara patungo sa gitna ng bulwagan. Bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay lumilika ng isang ritmo na tila ba nagbibilang ng nalalabing oras ng kasinungalingan sa loob ng silid na iyon. Salamat sa paanyaya, Vanessa. Ang simula ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaabot sa bawat sulok ng ballroom. Gusto ko lang makita kung paano niyo nilulustay ang huling mga sandali ng inyong hiram na kaligayahan. Naningkit ang mga mata ni Rico. Humakbang siya pababa mula sa entablado. Ang kanyang muka ay namumula sa pagitan ng galit at kahihiyan sa harap ng kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Clara, umalis ka na. Sabi ko sa'yo, sa staff table ka lang dapat kung gusto mong makikain. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito. Humalakak si Aling Rosa na nakaupo sa presidential table. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila ba kumikislap sa tuwa. Hayaan mo siya, Rico. Hayaan nating makita ng lahat kung paano magmakaawa ang isang babaeng nawala ng lahat. Clara, kung gutom ka, marami pang tira sa kusina. Doon ka nababagay. Ngunit hindi na tinag si Clara. Sa halip, kinuha niya ang isang baso ng champagne mula sa dumadaang waiter. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya, isang bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ng pera. Tumingin siya sa paligid, sa mga dekorasyong bulaklak, sa mga pagkaing inihanda,
at sa musikang tumutugtog sa background. Napakaganda ng handaang ito, ang wika ni Clara habang dahan-dahang iniikot ang baso. Ngunit alam niyo ba mga panauhin, kung sino ang nagbayad para sa gabing ito? Alam niyo ba na ang kumpanyang nag-organisa ng event na ito ay hindi kailanman nakatanggap ng bayad mula kay Rico? Biglang nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magtinginan sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at kuryosidad. Ang tunog ng mga bulong ay tila ba naging isang malakas na ugong na dahan-dahang sumasakal kay Rico. Anong pinagsasabi mo, Clara? Ang hiyaw ni Rico. Ang kanyang boses ay gumaraldel na sa takot. Binayaran ko ang lahat! May mga resibo ako! Ang mga resibong iyon, Rico, ay nakapangalan sa kumpanya na technically ay nasa ilalim ng isang receivership dahil sa mga hindi nabayarang utang. Ang paliwanag ni Clara, habang inilalabas ni Gabriel ang isang manipis na folder mula sa kanyang bag. At bilang chief creditor at may-ari ng utang na iyon, ako ang may karapatang magdesisyon kung itutuloy ba ang piging na ito o hindi. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Ang mukha ni Vanessa ay tila ba nawala ng kulay, naging kasing puti ng kanyang suot na gown. Ang kanyang kamay na may hawak na baso ay nagsimulang manginig, hanggang sa ang alak ay bahagyang tumapon sa kanyang mamahaling damit. Lumapit si Clara kay Rico, hanggang sa maramdaman niyang init ng hininga nito na puno ng galit at kaba. Hindi ako pumunta rito bilang biktima, Rico. Pumunta ako rito para bawiin ang sa akin. At ang bawat sentimong ginastos niyo rito ay idadagdag ko sa mga kasong isasampa ko laban sa inyo bukas ng umaga. Tinaas ni Clara ang kanyang baso, isang mapait na toast para sa kanyang mga kaaway. Para sa inyong kasal, na itinayo sa mga nakaw na pangarap. Naway maging masaya kayo sa loob ng selda na kayo rin ang lagmitsa. Nabitawan ni Vanessa ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa matigas na sahig ay tila ba hudyat ng pagtatapos ng kanilang ilusyon. Ang mga waiter ay nagsimulang tumigil sa kanilang pagsisilbi, at ang banda ay unti-unting nawalan ng himig. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumailan lang mula sa likuran ng ballroom. Isang lalaking nakasuot ng uniporme ng pulis ang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Rico. Ano ang dala ng otoridad sa gitna ng isang selebrasyon? At magagawa pa bang iligtas ni Aling Rosa ang kanyang anak mula sa kahihiyang ito na nakasaksi ang buong alta sosyedad? Hindi mo ako pwedeng hiyain ng ganito, Clara. Magnanakaw ka. Security, ilabas niyo ang babaeng ito bago ko pa makalimutan na babae siya. Ang hiyaw ni Rico ay pumailan lang sa buong ballroom. Ang kanyang muka ay nanginginig sa matinding galit, habang ang kanyang mga mata ay tila gustong lumuwa. Humakbang siya palapit kay Clara. Ang kanyang kamay ay nakataas na tila ba handang manakit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang braso ng dalaga, isang matibay na harang ang humarang sa kanyang daraanan. Si Gabriel ay humakbang sa harap ni Clara. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang mga mata, na malamig at puno ng otoridad, ay direktang nakatitig kay Rico. Subukan mong dapuan kahit isang daliri ang kliyente ko, Mr. Rico. At sisiguraduhin kong sa kulungan ka tutuloy sa halip na sa inyong honeymoon. Napatigil si Rico. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng tingga, habang ang mga panauhin ay hindi na magkamayaw sa pagkuha ng litrato at video. Ang bawat bulong ng mga ito ay tila ba mga maliliit na hampas ng alon na dahan-dahang gumigibas sa pundasyon ng pamilya ni Rico. Ano bang nangyayari rito? Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig na rin. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaayos ang kanyang mamahaling kuwintas, na tila ba ito ay makakapagbigay sa kanya ng proteksyon. Clara, huwag kang gumawa ng gulo. Ang pamilya namin ang nagbigay sa iyo ng lahat. Bakit mo kami ginaganito? Tiningnan ni Clara ang matanda ng may halong awa at pandidiri. Binigay ang lahat, Tita Rosa? O kinuha ang lahat? Ang bawat alahas na suot mo ngayon ay binili
gamit ang perang dapat ay pambayad sa mga supplier na tinaguan nyo. Ang kumpanyang sinasabi niyong inyo ay nabubuhay na lamang sa pamamagitan ng aking pangalan at ng aking pawis. Sa gitna ng tensyon, si Vanessa ay biglang humagulgol. Ang kanyang pag-iyak ay hindi tunog ng isang taong nasasaktan, kundi tunog ng isang taong desperado nang makuha muli ang atensyon at simpatya ng mga tao. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang puting gown ay kumalat sa paligid niya na tila ba isang sugatang pakpak ng isang ibon. Rico, ang baby natin. Ang halos pabulong ngunit sadyang pinalakas na sabi ni Vanessa, sapat para marinig ng mga nasa malapit. Huwag mong hayaang masaktan ang baby natin. Rico, buntis ako. Huwag mong hayaang maging ganito ang simula ng buhay ng anak natin. Tila tumigil ang mundo para kay Rico. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang uri ng protektibong instinto. Lumuhod siya sa tabi ni Vanessa at niyakap ito ng mahigpit. Vanessa, totoo ba? Magkakaanak na tayo? Tumingin si Rico kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng panibagong uri ng put. Narinig mo ba, Clara? Buntis si Vanessa. Wala ka bang puso? Kahit gaano ka kagalit sa akin, huwag mang idamay ang inosenteng bata. Umalis ka na bago pa may mangyaring masama sa mag-ina ko. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbago ang timpla. Ang ilang kababaihan sa paligid ay nagsimulang makaramdam ng awa para kay Vanessa. Ang salitang buntis ay tila ba naging isang mahiwagang kalasag na bumura sa lahat ng kasalanan ng dalawa sa paningin ng ilan. Ngunit hindi natinag si Clara. Sa halip na magulat o masaktan, isang malalim at malamig na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Kinuha niya ang isang manipis na asul na folder mula sa kamay ni Gabriel. Buntis? Ang mahinang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng katotohanan. Nakakamangha, Vanessa. Dahil ayon sa mga medical records na nakuha namin mula sa clinic na pinupuntahan mo noong nakaraang buwan, ikaw ay may kondisyong medical na ginagawang imposible ang iyong pagbubuntis sa ngayon. Dahan-dahang binuksan ni Clara ang folder at inilabas ang isang kopya ng resulta ng laboratorio. O baka naman gusto mong ipakita ko sa lahat ang resibo ng binayaran mong peking, ultrasound result na ipinadala sa iyo sa email kagabi. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang punong-puno ng pagkabigla. Ang mukha ni Vanessa ay tila ba naging isang estatwa ng yelo? Ang kanyang mga luha ay biglang tumigil at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot. Paano mo? Ang tanging naisambit ni Vanessa bago siya tuluyang nawalan ng lakas at napasandal sa dibdib ni Rico, na ngayon ay dahan-dahan nang bumibitiw sa kanyang pagkakayakap. Tinitigan ni Rico si Vanessa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitingnan ang papel na hawak ni Clara. Vanessa, totoo ba ito? Iluloko mo lang ako? Ang bawat piraso ng kristal na ilusyon na itinayo ni Rico at Vanessa sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng nadurog sa matigas na sahig ng katotohanan. Ngunit bago pa man makasagot si Vanessa, isang malakas na sigaw mula sa pinto ang muling kumuha ng atensyon ng lahat. Ang pulis na kanina pa naghihintay ay lumapit na sa kinaroroonan ni Rico, may hawak na isang piraso ng papel na may selyo ng korte. Walang hiya ka, Clara. Pinatay mo ang dangal ng pamilya ko sa harap ng lahat ng tao. Akala mo ba ay makakatulog ka ng mahimbing pagkatapos nito? Ang boses ni Aling Rosa ay pumiyok sa tindi ng kagalitang humahalo sa kanyang pagkapahiya. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom na unti-unti nang nababawasan ang mga tao. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling designer bag na tila ba ito ang huling salbabida sa isang lumulubog na barko. Sa harap niya, ang mga sheriff at mga kinatawan mula sa bangko ay dahan-dahang naglalagay ng mga pulang sticker sa mga mamahaling kagamitan sa loob ng bulwagan. Ang bawat sticker na idinidikit ay parang isang tatak ng kahihiyan na hindi na mabubura kailanman. Si Rico ay nakaupo sa isang silya
Ang kanyang barong ay may mansa na ng alak at ang kanyang muka ay tila ba tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng 1 oras. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga dokumentong inabot ng pulis. Isang warrant of arrest para sa kasong estafa at falsification of public documents. Clara, bakit? Ang halos pabulong na tanong ni Rico. Tumingala siya sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Pinirmahan mo ang mga papeles ng clearance. Sinabi mo na inaako mo ang lahat ng pananagutan sa kumpanya bago ka umalis. Malaya na ako, di ba? Yon ang nakasulat doon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kinaroroonan ni Rico. Ang kanyang bawat hakbang ay lumilikha ng isang marahang tunog sa makintab na sahig. Isang tunog na tila ba naghuhudyat ng huling hatol. Iyon ang akala mo, Rico, ang sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 tonelada. Ang mga dokumentong pinirmahan ko sa harap mo noong gabing yon ay hindi clearance. Dahil sa pagmamadali mong makuha ang gusto mo at sa sobrang kumpiyansa mo na tanga ako, hindi mo binasa ang maliliit na letra sa ilalim. Inilabas ni Gabriel ang orihinal na kopya ng dokumento. Mr. Rico, ang pinirmahan ni Clara ay isang conditional debt assumption. Ang ibig sabihin nito, aakuin lamang niya ang utang kung mapapatunay ang pondo ay ginamit sa tama. Ngunit dahil napatunayan ng aming audit na ang pondo ay inilipat mo sa iyong personal na account at sa mga account ni Vanessa, ang lahat ng utang na yon ay bumalik sa iyo at nadagdagan pa ng mga penalties dahil sa pandaraya. Napahawak si Rico sa kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kanyang buhok habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mundong itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. At sa pagkakataong ito, wala na siyang Clara na sasalo sa kanyang mga pagkakamali. Nang makita ang kanyang anak na tuluyan ng nawawalan ng lakas, biglang nagbago ang anyo ni Aling Rosa. Ang kanyang pagmamataas ay biglang napalitan ng isang mapagpanggap na kabaitan. Lumapit siya kay Clara at hinawakan ang mga kamay ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha. Clara, apo, anak. Ang tawag niya sa isang boses na puno ng gaslighting. Huwag mo namang gawin ito sa amin. Tandaan mo, pinakain ka namin noong wala kang makain. Itinuring kaming pamilya. Hindi mo ba naalala ang mga panahong masaya tayo? Clara, nanay mo ako. Patawarin mo na si Rico. Isang pagkakamali lang ito. Kung gusto mo, ituloy natin ang kasal nyo. Gagawin kitang reyna sa bahay natin. Paalisin natin si Vanessa. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay sa loob ng hawak ng matanda. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng matinding pagkamuhi. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang mga kamay, tila ba nadidirihan sa dapo ng balat ni Aling Rosa. Pinakain niyo ako, Tita Rosa, dahil ako ang nagluto ng pagkaing iyon, gamit ang perang, ako rin ang kumita. Ang sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kabilang panig ng kanyang emosyon. Itinuring niyo akong pamilya? Hindi. Itinuring niyo akong isang kasangkapan na pwedeng pigaan hanggat may nakukuha kayo at itatapon kapag wala na. Ang pagkakamaling sinasabi niyo ay 5 taon nang nakaplano at sadyang pagdurog sa aking buhay. Tumingin si Clara sa paligid ng ballroom. Ang mga bulaklak na dahan-dahan ng nalalanta, ang mga pagkaing hindi na makakain, at ang mga taong kanyang minahal na ngayon ay mga estrangero na sa kanyang paningin. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila ba inilalabas niya ang lahat ng bigat na kanyang dinala sa nakalipas na mga taon. Sheriff, ituloy niyo na ang pagsamsam sa mga ari-arian, ang utos ni Clara. Habang tumatalikod siya sa mag-ina, habang naglalakad si Clara palayo, narinig niya ang marahas na pagpiglas ni Rico nang simula na siyang piringan ng posas ng mga pulis. Ang tunog ng metal na naglalapat ay umalingangaw sa tahimik na silid, isang tunog na kailanman ay hindi malilimutan ni Clara. Ngunit sa gitna ng kaguluhan,
Napansin ni Clara ang isang bagay. Lumingon siya sa paligid at napagtantong wala na roon si Vanessa. Ang babaeng naging mitsa ng kanyang pait ay tila ba naglaho na parang bula sa gitna ng dilim. Saan nagpunta si Vanessa? At anong huling alas ang itinatago pa nito na maaring maging banta sa bagong nahanap na katahimikan ni Clara? Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, nararamdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang puso ay hindi na nanginginig. Naisa katuparan na ang unang bahagi ng kanyang hustisya, ngunit alam ni Clara na ang sugat ng nakaraan ay hindi lamang basta-basta maghihilom sa pamamagitan ng paghihigante. B. Hindi mo pwedeng bawiin ang buhay niya, Clara, dahil ang bawat gamot na nagpapatibay sa kanyang puso ay galing sa pondong nakapangalan sa anak ko. Kapag nabilanggo si Rico, kasama niyang mamamatay ang iyong lola. Ang tinig ni Aling Rosa ay parang isang malamig na bulong ng kamatayan sa loob ng puting silid ng ospital. Nakatayo si Clara sa harap ng salamin ng intensive care unit. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na bubog habang pinapanood ang kanyang lola Belen na napapalibutan ng mga tubo at makina. Ang mahaba at pantay na tunog mula sa heart monitor ay tila ba isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tunay. Kakaalis pa lamang ni Rico, patungo sa presento nang biglang himatayin si Lola Belen. Ang tindi ng tensyon at ang pagkabigla sa mga narinig sa piging ay hindi kinaya ng matanda. Ngayon, ang tagumpay ni Clara ay tila naging isang mapait na sumpa. Anong ibig mo sabihin, Tita Rosa? Ang mahinang tanong ni Clara, hindi inaalis ang paningin sa kanyang lola. Humakbang palapit ang matanda. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pagmamakaawa kanina. Pinalitan ito ng isang matalas at tusong ngiti. Ang insurance at ang trust fund para sa maintenance ng lola mo ay nakatali sa personal account ni Rico bilang benefit ng kumpanya. Na yung na-freeze mo ang lahat ng accounts dahil sa kaso, wala nang pambayad sa ospital. Sa loob ng 24 na oras, ititigil nila ang mga gamot niya. Ikaw ang pumatay sa kanya, Clara. Ang paghihiganti mo ang magiging mitsa ng kanyang huling hininga. Naramdaman ni Clara ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang kanyang mga tuhod ay tila ba naging malambot na kandila, at ang kanyang hininga ay naging mabigat at masakit. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay parang isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Ito ang huling alas ng matanda. Ang gamitin ang buhay ng taong pinakamahalaga kay Clara bilang hostage para sa kalayaan ni Rico. Pirmahan mo ang pagbawi sa mga kaso at ilalabas ko ang pondo para sa lola mo. Ang dagdag pa ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Piliin mo, Clara, ang hustisya mo o ang buhay ng lola mo. Sa gitna ng kanyang pagkalito, dumating si Gabriel. Nakita niya ang pamumutla ni Clara at ang mapanuksong muka ni Aling Rosa. Inalalaya niya si Clara at inilayo sa matanda. Huwag kang makinig sa kanya, Clara, ang mahinang sabi ni Gabriel. May paraan tayo. Huwag mong hahayaang manipulahin ka na naman nila. Ngunit bago pa makasagot si Clara, pinuntahan nila si Rico sa detention cell para sa isang huling paghaharap. Doon, nakita ni Clara ang isang bahagi ni Rico na hindi niya kailanman nakita. Ang lalaking dati ay puno ng kayabangan ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, at ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ina. Clara, sorry. Ang halos hindi marinig na sabi ni Rico mula sa likod ng rehas. Alam mo ba kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito? Simula bata ako, laging sinasabi ni Mama na wala akong kwenta kung wala akong pera. Na ang halaga ko ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang maiuwi ko sa kanya. Pinilit niya akong maging halimaw para lang matupad ang mga pangarap niya na hindi niya nakuha noon. Tumingin si Rico sa kanyang ina na nakatayo sa malayo. Ginamit kita, Clara, dahil ikaw lang ang nakitang paraan ni Mama para makuha ang lahat. Patawarin mo ako.
pero hindi ko kayang suwayin si Mama. Kahit na yon, ang kalayaan ko ay para pa rin sa kanya, hindi para sa akin. Naramdaman ni Clara ang isang kurot ng awa sa kanyang puso. Nakita niya ang isang batang lalaki na kailanman ay hindi binigyan ng pagkakataong magkaroon ng sariling puso. Isang taong hinulma ng kasakiman ng isang ina. Ngunit ang awang iyon ay mabilis na napalitan ng katatagan nang maalala niya ang mukha ni Lola Belen sa ICU. Ang awa ay hindi hustisya, Rico, ang sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay naging matatag. Ang bawat desisyon mo ay may pananagutan. At ang paggamit niyo sa lola ko para makatakas ay patunay lamang na wala kayong pinagkaiba sa mga hayop. Tumalikod si Clara. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng kanilang sariling impyerno. Ngunit paglabas niya ng presinto, isang tawag mula sa ospital ang nagpabago sa lahat. Ma'am Clara, kailangan niyo pong pumunta rito agad. Bumaba po ang oxygen level ng pasyente at kailangan namin ng kagyat na desisyon para sa operasyon. Pero ang bill niyo po ay kailangang masettle muna bago kami makapagpatuloy. Nabitawan ni Clara ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila ba ang huling tibok ng pag-asa sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Gabriel, anong gagawin ko? Ang hustisyang ipinaglalaban ko ay ang siyang kukuha sa buhay ni Lola, ang hitbi ni Clara. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, napansin niya ang isang itim na kotse na dahan-dahang humihinto sa tapat nila. Bumukas ang bintana nito at doon ay sumilip ang mukha ni Vanessa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang mapang-aping ngiti. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Clara, sumakay ka. Alam ko kung nasaan ang sikretong vault ni Aling Rosa na hindi alam ni Rico. Iyon ang pambayad mo sa ospital, kapalit ng proteksyon mo sa akin mula sa kanila. Ang mabilis na sabi ni Vanessa. Kakampi ba si Vanessa o isa itong panibagong patibong na inihanda para tuluyan ng ilubog si Clara sa putikan? Ang buhay ng kanyang lola ay nakasalalay sa isang desisyon na dapat niyang gawin sa loob ng ilang minuto. Dalian mo, Clara. Bago pa bumalik si Aling Rosa mula sa presinto, kailangan nating makuha ang nasa loob ng vault. Iyon lang ang tanging paraan para mabuhay ang lola mo at para tuluyan ng mabulok ang mag-inang yon sa kulungan. Ang boses ni Vanessa ay isang mabilis na bulong, puno ng takot at panginginig, habang dahan-dahan silang naglalakad sa madilim na pasilyo ng lumang mansyon ng pamilya ni Rico. Nakasunod si Clara at si Gabriel. Ang bawat hakbang nila sa sahig na gawa sa hardwood ay lumilika ng isang marahang tunog na tila ba naghuhudyat ng isang mapanganib na pakikipagsapalaran. Ang amoy ng alikabok at lumang gamit ay humahalo sa amoy ng ulan na nanggagaling sa mga nakabukas na bintana. Ipinakita ni Vanessa ang kanyang mga pasa sa braso. Ang bakas ng marahas na pananakit ni Aling Rosa nang subukan niyang tumakas-dala ang ilang alahas kanina. Sa sandaling iyon, nakita ni Clara ang sarili niya kay Vanessa. Hindi sila magkaibigan. Ngunit pareho silang naging biktima ng kasakiman ng isang pamilyang itinuring ang kapwa na parang mga gamit na pwedeng itapon. Dito, ang sabi ni Vanessa, habang humihinto sa harap ng isang malaking painting na yumaong asawa ni Aling Rosa. Dahan-dahan niyang inalis ang painting. Inilalantad ang isang maliit na bakal na vault na nakabaon sa pader. Gamit ang code na kanyang lihim na nakuha, binuksan ni Vanessa ang vault. Ang tunog ng pag-ikot ng mga mekanismo sa loob nito ay tila ba isang kanta ng tagumpay sa pandinig ni Clara. Nang bumukas ang pinto ng vault, tumambad sa kanila ang mga kumpol ng pera at mga dokumentong hindi kailanman idineklara sa kumpanya. Ngunit ang mas mahalaga ay ang mga lihim na ledger ni Aling Rosa, ang ebidensya na ang matanda ang utak ng lahat ng money laundering at pagnanakaw na ibinibintang kay Clara. Ayan na ang kailangan mo, Clara, ang sabi ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Kunin mo na ang pambayad sa ospital. At Gabriel, gamitin mo ang mga papeles na yan para siguraduhing hindi na makakalabas ng kulungan si Aling Rosa.
Yan ang kabayaran sa bawat sampal at insulto na natanggap ko sa bahay na ito. Hindi nagsayang ng oras si Clara. Kinuha niya ang sapat na halaga para sa operasyon ng kanyang lola. Ang bawat hawak niya sa perang iyon ay tila ba pagbawi sa bawat patak ng kanyang pawis sa nakalipas na 5 taon. Habang nagmamadali silang lumabas, narinig nila ang marahas na paghinto ng isang sasakyan sa labas ng gate. Si Aling Rosa ay nakabalik na. "Magtago kayo!" ang mabilis na utos ni Gabriel. Narinig ni Clara ang malakas na pagbukas ng pinto sa ibaba at ang galit na hiyaw ni Aling Rosa. "Vanessa, alam kong narito ka pa. Huwag mong subukang nakawin ang akin." Mula sa itaas ng hagdan, nakita ni Clara ang matanda na patakbong umakyat. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pot. Ngunit bago pa man makarating si Aling Rosa sa silid, hinarap siya ni Clara. Ang dalaga ay nakatayo ng matuwid. Hawak ang mga ebidensya na magpapabagsak sa buong imperyo ng matanda. "Tapos na ang laro, Tita Rosa," ang malamig na sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Ang perang gagamitin ko para iligtas ang lola ko ay ang perang ninakaw niyo sa kumpanya. At ang mga papeles na ito ang magdadala sa inyo sa tabi ng anak niyo sa loob ng selda." Namilog ang mga mata ni Aling Rosa sa takot. Sinubukan niyang sunggaban si Clara, ngunit mabilis na humarang si Gabriel. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay muling umalingaw-ngaw, dahan-dahang lumalapit sa mansyon. "Hindi! Akin ang lahat ng ito! Ako ang nagpalaki sa inyong lahat!" Ang hysterical na sigaw ni Aling Rosa habang pilit siyang inilalayo ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling kasuotan ay nagusot at ang kanyang buhok ay naging magulo. Isang larawan ng isang reynang nawalan ng kaharian. Mabilis na nagtungo si Clara sa ospital. Sa loob ng sasakyan, naramdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel na nakahawak sa kanyang balikat. Ang kanyang puso ay punong-puno ng panalangin para sa kanyang lola. Pagdating sa ospital, agad na naibigay ang pambayad at nagsimula ang operasyon. Nakaupo si Clara sa waiting area. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pulang ilaw ng operating room. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor. Tinatanggal ang kanyang maskara habang may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Ligtas na ang lola mo, Clara. Malakas ang kanyang kapit sa buhay," ang sabi ng doktor. Napayakap si Clara kay Gabriel. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng wagas na kaligayahan. Ang kumpas ng tadhana ay muling bumalik sa kanya. Samantala, sa loob ng detention cell, binisita ni Vanessa si Rico. Tiningnan niya ang lalaking dati niyang minahal sa likod ng mga rehas. "Alam mo ba, Rico, ibinigay ko kay Clara ang lahat ng kailangan niya para mabulok kayong mag-ina rito. Hindi dahil sa mahal ko siya, kundi habil sa put ko sa inyo." Napatulala si Rico. Ang kanyang huling hibla ng pag-asa ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang ina, ang kanyang asawa, at ang kanyang buhay ay isa-isang naglaho sa dilim. Ngunit habang tila tapos na ang lahat, isang huling banta ang bumulong sa isipan ni Rico. Isang lihim na kailanman ay hindi nalaman ni Clara. Isang lihim tungkol sa tunay na pagkataon ni Gabriel at kung bakit nga ba ito biglang sumulpot sa buhay ng dalaga. Kakampi nga ba talaga si Gabriel? O isa rin siyang manlalaro sa isang mas malaking laban na hindi pa natatapos? Hindi lahat ng pagbangon ay kailangang maingay. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ng tagumpay ay ang katahimikan ng isang pusong nahanap na ang kanyang kapayapaan. Ang bulong na ito ni Clara sa kanyang sarili ay tila isang panata habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng kanyang bagong opisina. Wala na ang kaba, wala na ang panginginig ng mga kamay. Ang suot niyang puting blazer ay sumisimbolo ng kanyang bagong simula. Malinis, matatag, at hindi na madaling madungisan. Sa labas ng kanyang silid, ang mga empleyado ng kumpanya na dati ay nakayuko sa takot kay Rico
ay abala na ngayon sa pagtatrabaho ng may ngiti. Opisyal nang binawi ni Clara ang pamamahala at sa tulong ng mga ebidensyang nakuha mula sa vault, napatunayan ng korte na siya ang nararapat na tagapagmana ng mga shares na kinuha sa kanya ng may pandaraya. Pinalitan niya ang pangalan ng kumpanya. Hindi na ito hango sa apelido ni Rico, kundi ipinangalan niya ito sa kanyang lola, ang Belen's Grace Logistics. Pumasok si Gabriel sa silid, dalang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok mula sa tasa ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Tumingin si Gabriel kay Clara at sa kanyang mga mata ay bakas ang matinding paghanga. Handa ka na ba para sa huling pagbisita? Ang tanong ni Gabriel sa kanyang banayad na Taglish. Tumango si Clara. Kailangan ko itong gawin, Gabriel. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Para tuluyan ng maputol ang huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa nakaraang iyon. Sa loob ng bisita area ng presinto, ang amoy ng luma at saradong silid ay sumalubong kay Clara. Nakaupo si Rico sa kabilang panig ng rehas, suot ang orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga mata ay malalim, ang itim na bilog sa paligid, at ang kanyang mga labi ay tuyot, na tila ba matagal nang hindi nakakatikim ng ginhawa. Inilabas ni Clara ang isang maliit na pelus na kahon. Dahan-dahan niya itong ibinukas sa ibabaw ng mesa. Doon ay nakahiga ang engagement ring na ibinigay ni Rico sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Ang singsing na dati ay itinuturing niyang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Ibinabalik ko na ito, Rico, ang sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal. Kasama ng singsing na ito, ibinabalik ko na rin ang lahat ng galit at pait na itinanim niyo sa puso ko. Wala na akong utang sa inyo, at wala na rin kayong utang sa akin. Nanginginig ang mga kamay ni Rico habang tinitingnan ang singsing. Clara, si Mama, hindi niya kinaya ang buhay sa loob. Araw-araw siyang sumisigaw, hinahanap ang mga alahas niya. Patawarin mo kami, Clara. Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang pala ang tunay na nagmahal sa akin ng walang kondisyon. Huli na ang lahat para sa mga realizations na yan, Rico. Ang sagot ni Clara habang tumatayo. Ang pag-ibig na walang kondisyon ay hindi nangangahulugang pag-ibig na walang hangganan. May hangganan ang pagtitiis ng isang tao at tinapos mo yon noong araw na ipinagpalit mo ang aking dangal sa iyong kasakiman. Paglabas ni Clara ng presinto, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Parang isang mabigat na balabal ang tinanggal sa kanyang mga balikat. Sa labas, naghihintay si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Clara, wait! Ang tawag ni Gabriel nang makalapit ang dalaga. May isang sandali ng pag-aalinlangan sa mukha ng abogado, isang bagay na bihirang makita sa kanya. May kailangan akong aminin sa'yo. Hindi aksidente ang pagdating ko sa buhay mo. Napatigil si Clara. Ang kanyang puso ay bahagyang kumaba. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Gabriel. Ang tatay ko, isa siya sa mga supplier na niloko ng tatay ni Rico noon. Dahil sa kanila, nawalan kami ng lahat. Namatay ang tatay ko sa lungkot at hirap. Nung una, lumapit ako sa iyo dahil gusto kong gamitin ka para mapabagsak sila. Gusto ko ng paghihigante. Naramdaman ni Clara ang isang mabilis na kirot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinawakan ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Ang hawak nito ay mahigpit, ngunit puno ng pagsusumamo. Pero habang nakikita ko ang tatag at busilak ng puso mo, sa kabila ng lahat ng sakit, nagbago ang lahat. Hindi na paghihiganti ang naging dahilan ko. Gusto kitang protektahan, dahil ikaw ang nagturo sa akin na ang hustisya ay hindi kailangang maging marumi. Clara, I'm sorry kung naging bahagi ako ng panlilinlang nung una. But my feelings for you now, they are real. Tinitigan ni Clara si Gabriel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sugatang bata sa loob ng matalinong abogado. Ang katotohanang pareho silang biktima ng parehong pamilya
ay hindi naglayo sa kanila, kundi tila ba naging isang tulay para mas magkaintindihan sila. Salamat sa katotohanan, Gabriel. Ang mahinang sabi ni Clara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa mundong puno ng kasinungalingan, ang katotohanan ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa akin. So, does this mean we're okay? Ang tanong ni Gabriel, bakas ang pag-asa sa kanyang boses. We're okay, ang sagot ni Clara. Pero dahan-dahan lang. Gusto ko munang namnamin ang pagiging malaya. Of course, ang nakangiting tugon ni Gabriel. But maybe you're free for a real dinner tonight? No business, no documents, just us. Habang dahan-dahang naglalakad ang dalawa patungo sa sasakyan, ang tunog ng kanilang mga tawa ay humahalo sa ingay ng lungsod. Ang bawat hakbang ni Clara ay puno ng kumpiyansa. Alam niyang marami pa siyang kailangang harapin. Ngunit sa tabi ni Gabriel at sa gabay ng kanyang Lola Belen, alam niyang hinding-hindi na siya muling maliligaw. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tago at madilim na apartment, isang babae ang nakatitig sa larawan ni Clara sa dyaryo. Si Vanessa, na may mga mata na puno ng poot at ingit, ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Anong huling laro ang itinatago pa nito na maaaring muling yumanig sa mundong itinayo ni Clara? Ang bawat simula ay may hangganan, ngunit ang dulo ng isang masakit na kabanata ay ang siyang nagbubukas ng pinto sa isang mundong hindi ko inakalang karapat-dapat para sa akin. Ang bulong na ito ni Clara ay sumabay sa marahang hampas ng mga alon sa dalampasigan ng vegan. Nakatayo siya sa balkonahe ng isang restauran, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong kalangitan. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng mga tinik ng pait, ay tila ba naging isang malawak at tahimik na karagatan. Ang katahimikan ng kanyang hapon ay panandaliang nagbago nang marinig niya ang tunog ng mabilis na paglakad ng isang babaeng tila ba hinahabol ng kanyang sariling anino. Paglingon ni Clara, tumambad sa kanya si Vanessa. Wala na ang kislap ng mga alahas nito. Wala na ang kanyang mamahaling gown. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at paniningkit ng inggit. Akala mo ba ay nanalo ka na, Clara? Ang asik ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng kagalitan. Nakuha mo ang kumpanya. Nakuha mo si Rico. Pati si Gabriel ay nasa tabi mo na. Samantalang ako, wala na akong matuluyan. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Tinitigan ni Clara si Vanessa nang may malalim na katahimikan. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw. Sa halip, humakbang siya palapit, sapat para maramdaman ni Vanessa ang kakaibang lakas na nagmumula sa dalaga. Wala akong ninakaw sa iyo, Vanessa. Ang kalmadong sagot ni Clara. Ang lahat ng mayroon ka noon ay galing sa kasinungalingan at sa paghihirap ng ibang tao. Noong pinili mong pumasok sa buhay ni Rico, habang alam mong may iba siyang pangako, pinili mo ring pasukin ang impyernong kinasasadlakan mo ngayon. Ang bawat luha na idinulot mo sa akin ay bumalik sa iyo ng 10 ulit dahil iyon ang batas ng buhay. Inilabas ni Clara ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Narito ang huling tulong na ibibigay ko sa iyo. Hindi dahil sa kailangan mo, kundi dahil ayaw kong magkaroon ng anumang utang na loob ang tadhana sa akin. Gamitin mo yan para makabalik sa probinsya nyo. Huwag mo nang subukang magpakita sa amin muli, dahil sa susunod, ang batas na ang kakausap sa'yo. Napatulala si Vanessa sa sobre. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nakalaylay, at ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng gumuho. Sa huling pagkakataon, napagtanto niya na ang kanyang kagandahan at ang kanyang mga panlilinlang ay wala ng kapangyarihan laban sa isang pusong nahanap na ang kanyang katotohanan. Tumalikod si Vanessa at naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng kahihiyan, hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa gitna ng mga tao. Bumalik ang katahimikan sa paligid ni Clara.
Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang likuran. Si Lola Belen, na ngayon ay maayos na ang kalusugan at nakaupo sa isang wheelchair, ay hinawakan ang kanyang kamay. Ang matanda ay nakangiti. Tila ba nararamdaman ang kapayapa ang bumabalot sa kanyang apo? "Apo, ang ganda ng hapon," ang sabi ni Lola Belen. "Nararamdaman ko ang init ng araw. Ang ibig sabihin nito, tapos na ang ulan. Maari na tayong magtanim ng mga bagong pangarap." Opo, Lola, tapos na po ang ulan, ang sagot ni Clara habang hinahalikan ang kamay ng matanda. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatingin din sa abot tanaw, kung saan ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa ilalim ng dagat. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Clara at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Isang hawak na hindi nagmamadali, isang hawak na puno ng pangako ng isang bukas na puno ng katapatan. "Salamat sa pagpili sa akin, Clara," ang gulong ni Gabriel. "Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi isang labanan kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang mas handang manatili sa tabi ng bawat isa sa gitna ng hirap at ginhawa." Ngumiti si Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan na nagsisimula ng sumikat. "Hindi kita pinili dahil kailangan kita, Gabriel. Pinili kita dahil sa tabi mo. Nahanap ko ang sarili ko. At iyon ang pinakamagandang regalong natanggap ko pagkatapos ng lahat ng bagyo." Habang dahan-dahang naglalakad ang tatlo patungo sa kanilang sasakyan, ang tunog ng mga alon ay tila ba naging isang himig ng pag-asa. Ang kumpanya ni Clara ay patuloy na lumalago, ang kanyang lola ay ligtas, at sa kanyang tabi ay ang lalaking kailanman ay hindi siya binitawan. Ang bawat hakbang ni Clara sa buhanginan ay lumilikha ng mga barka na alam niyang matatangay din ng tubig, tulad ng kanyang mga sakit sa nakaraan. Ngunit ang kanyang paninindigan at ang kanyang dangal ay mananatiling matatag na tulad ng mga malalaking bato sa dalampasigan. Hindi natitibag, hindi nagbabago, at laging nakatingala sa langit. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang marangyang katahimikan ng kaluluwa. Isang katahimikang nagsasabing, sa kabila ng bawat pagtataksil at bawat patak ng luha, ang kabutihan ng puso ay laging mangingibabaw, at ang tunay na tagumpay ay ang pagpapatawad sa sarili at ang pagyakap sa isang bagong simula. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi katapusan ng liwanag, kundi isang pangako ng panibagong umaga na mas maliwanag at mas payapa. Ilang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang kuta ng mga kasinungalingan ni Rico at Aling Rosa. Sa loob ng isang maliit ngunit magandang harden sa tapat ng bagong tahanan ni Clara, ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng sampagwita ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin ng gabi. Nakaupo si Clara sa isang tumba-tumba, pinagmamasdan ang kanyang Lola Belen na masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng sakit, kundi purong kagalakan lamang. Si Rico ay nananatili sa loob ng rehas. Binubuno ang parusa sa kanyang mga pagkakamali. Si Aling Rosa naman, ayon sa mga balita, ay tuluyan ng nawalan ng bait. Paulit-ulit na binibilang ang mga bato sa kalsada na akala niya ay kanyang mga nawalang alahas. Ang kanilang kwento ay nagsilbing babala sa marami, na ang kayamanang itinayo sa luha ng iba ay kailanman ay hindi magbubunga ng tunay na kaligayahan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Clara, dala ang isang manipis na kumot na kanyang ibinalot sa mga balikat ng dalaga. Naupo siya sa tabi nito at kinuha ang kamay ni Clara. Hinahaplos ang kanyang mga daliri ng may labis na pag-iingat. "Ano ang iniisip mo, Clara?" ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Tumingin si Clara sa malayo, sa mga bituin na nagniningning sa madilim na langit. "Iniisip ko kung paano nagbago ang lahat. Dati, ang akala ko ay ang pag-ibig ay pagtitiis ng walang hanggan. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na pag-ibig ay ang pagpapahalaga sa sarili
bago mo maibigay ang puso mo sa iba. Huminga ng malalim si Clara, isang buntong hininga na naglalabas ng huling bakas ng kanyang nakaraan. Napatawad ko na sila, Gabriel. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang dalhin sa ating paglalakbay. Ngumiti si Gabriel at hinalikan ang noo ni Clara. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay naging isang banal na saksi sa kanilang bagong simula. Ang Belen's Grace Logistics ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan na nakaranas din ng pang-aapi, isang patunay na laging may puwang para sa pagbangon. Ang kwento ni Clara ay hindi lamang tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. Ito ay paalala sa bawat babaeng nakikinig na ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano kayo katagal nagtiis, kundi sa kung paano kayo tumayo at binawi ang inyong sariling dangal. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng buwan, ang tanging naiwan ay ang tunog ng dalawang pusong nagtitibok ng iisa, handang harapin ang anumang bukas ng may tapang, katapatan at wagas na pag-ibig.